So ito yung sinasabi ko. Regardless where they are in the world, ito siguro mga 30 minutes na balita pa lang ito. So regardless where they are in the world, papatayin sila ng Israel. Di ba? Pero parang although may mga ganyang nangyayari, sir, namamatay yung mga leaders nila, pero hindi sumusuko itong Iran, ha? Totoo yan. Yung ano kasi, we have to remember, 20% ng crude oil ay dumadaan sa Strait of Hormuz. So that leaves you 80% of the world's supply. So that would translate to around yung 80 million na yan, i-multiply mo mo Kevin sa 100, palagay mo na ng $100 ang bawat bareles. Yan ang pumapasok every day sa American system. So kahit stalemate yan sa Gulf of Hormuz, ang Amerika panalo. Kasi nga yung Federal Reserve will continue to print dollars. So habang ginagamit ng US dollars, ang US economy ay tumatatag. The more siya na... pero yung nakikita mo, sir, is it true? Same tayo na monitoring na ang Russia ay tumutulong sa Iran sa ngayon, sir? Matagal na, Bombo Kevin. Mayroon kasi yung alam ng karamihan kasi yung guidance system, yung navigation, yung pagtira mo ng missile, yung pagdrive mo ng kotse, pagpalipad ng eroplano. You need a guidance system, yung navigation, yung commonly known as Global Positioning System, yung GPS, that is owned by the Americans. So yung Iranians, they are not foolish enough to use the GPS kasi pwedeng i-adjust ng Amerikano yan. Yung tinatawag na margin of error. Dalawang version yan. Yung military at saka civilian version. Yung ginagamit natin, pang araw-araw, yan ang civilian version na may margin of error yan malaki. Mas accurate ang military version. So si Iran, hindi yan foolish enough na gamitin ng GPS. Gagamit yan ng Baidu, which is a Chinese system. Pwede mong i-download yan sa telepono mo, Kevin, at saka yung GLONASS. So yun ang indirectly tumutulong sila sa Iran. Ay, sir, may mga analysis ba na sabi nung isa na ang US talaga isn't at war with Iran. Pero kung may tropa na i-deploy hanggang sa baba, posible ganyan na. May mga dineploy, Bombo Kevin, halimbawa darating bukas sa area sa Gulf yung USS Tripoli. Yan ang the only forward deployed Marine Expeditionary Force outside the continental US, yan at based sa Japan. That is 2,500 on board sa USS Tripoli. Itong Tripoli, kakaiba ito. Mayroon siyang mga dalang helicopter at saka F-35B. Mag-iba yung dala ng USS Gerald Ford na F-35C. So yung B, ito yung parang lumalapag na parang helicopter. Pwede siyang lumandi sa short airfield. So yung Tripoli, kapag pinosisyon yan malapit sa Kharg Island, ang loitering time niyan, ibig sabihin yung combat radius niyan is 85% more kaysa yung naka-deploy doon sa may Oman, banda malayo. Kasi nga takot sila na tamaan itong Ford or yung Lincoln, which is $13 billion aircraft carrier. Kung tatamaan itong Tripoli, this is only 3.5 billion. The Americans can afford that. May isa pang Marine Expeditionary Force, yung 11th, galing San Diego, na dinispatch 96 hours ago on the way na rin sa Tripoli. Sa Iran. Tapos may mga Delta Force SEAL 6 team na dineploy at saka iba pang may 168 yung Night Stalker. Ito mga ito na binanggit ko, these are all special forces. It only says one thing, hindi sila gagamit ng malawakang ground war na parang Iraq. Ang target nito most likely yung Kharg Island. Kharg Island, nasa bunganga yan, about 25 miles off the Iranian shore. Yan ay 90% ng Iranian oil nandyan. Kapag pinutol mo yan, wala silang pera. Sir, yung sinabi ng US, pag angkin ng US na military decimated ang Iran, is it a propaganda o may solid strategic basis talaga yan? Alam naman natin si President Trump, dito nagmana yata kay President Duterte yan kung ano sasabihin niya. Iba yung ibig niya sabihin. So, it's a narrative. So, hindi pa. Lumalaban pang Iran. Kasi, ayun yan, tinanong ko, sir, yung sinundan mo pamahayag na
may mga ginagawa man siya. Kung wala na siguro, parang papetiks-petiks na lang siguro yan. Masasabi natin na pahina na yung militar ng Iran, oh. Hindi ko sinasabing pahina kasi there's still a threat. Oo. Yung militarily, hindi siya mananalo sa US. Alam ng Iran yan, kaya tinitira niya ang UAE. Why UAE? Yeah. Kasi nandyan ang pera. Mhm. UAE is the AI capital ng Middle East. So putulin mo yan, putol ang pera ng Silicon Valley. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, sir, sino ang mas malaki ang leverage sa negotiation? Kung for sure may mga backdoor negotiations na yan na nangyayari naman siguro, sir. Iran o US? On the surface is Iran. Okay. Yan ang on the surface. But behind the scene, maraming alas ang Amerika. Alam naman natin na Amerika pwedeng matalo, katulad ng nangyari sa Afghanistan, pwedeng stalemate, katulad ng nangyari sa Korea. So, only President Trump knows. Sige. Pero sa missile of exchange of missile yan, pagitan ng Iran, Israel, ang stability ng buong Middle East, paano siya maaapektuhan, sir, sa tuloy-tuloy na missile exchanges? Very unstable ang Middle East kahit nandito kami sa Australia na napakalayo namin. Damay kami sa economic side, maging dyan sa Pilipinas. So sa bawat missile na pinapalipad ng Tehran, ibig sabihin they're still fighting. So yung mga investors very nervous. So katulad ngayon, sinabi ng US, ng White House ng Iran, nag-back out sa negotiation. So pumalo agad ang oil. Ang aming diesel sa ngayon is $3.15. Yan ang pinakamataas so far. Equivalent yan 131 pesos. Yung aming premium on February 28 was $1.70 Australia. I'm talking about Australian dollars multiplied by 42. Sa ngayon, $2.75. Okay. So, ganun siya pumalo. No? Kahit yung sa mga decisions lang, sir, no? Pera-pera pa rin ang labas ng kanilang mga magiging desisyon. Sir, balikan ko lang yung sa potential na papel, yung sa papel talaga ng Russia dito, sa pagtulong nila sa Iran, is it a proxy war na ba laban sa US? Matagal ng proxy war. Yung Russia kasi, nung natanda mo ng Cold War, natalo sila ng US kasi what the US did, they build up the military hanggang naubos yung pera ng Soviet Union at that time. So kaya nagwatak-watak sila. So pag upo ni Putin, naging naging mantra niya na talagang i-rebuild ang Russia. So it's all proxy war. Okay. Pero sa balikan na sa area ng sa bansang sa Gulf region ba? Sa security posture, sir, ano yung nakikita mo dyan for UAE and even siguro Saudi Arabia? Saan nangyayari ngayon? Wala silang choice but to see a regime change. Kasi katulad yan na isang island pala dyan malapit sa pagmamayari ng UAE. One day, 20 years ago, kinuha lang nila parang China. So ganun ang Iran. So lalo ang Saudi Arabia, no love lost between the two of them kasi si Saudi is Sunni, si Iran is Shia. Pagdating naman sa Iraq, si Iraq kasi kalaban ni Iran yan eh. Yung southern Iraq, yung city of Basra, Shiite yan majority. So kakampi ng Iran yan. Kaya lang yung gitna ng Iraq is Sunni, ang northern Iraq is Kurdish. So magulo. Oo. Pero sir, sinasabi, posibleng may malaking papel yung Pakistan. Ano yung sir? Ano yung bilang siguro intermediary sa ceasefire proposal? May posible bang malaki talagang papel nitong Pakistan? Ang Pakistan kasi parang balimbing. Kumbaga makapili. Diplomatically, kampi ng US, sa US sila, buying US system. Pero on the other way, bumibili sila ng Chinese system. Naalala mo nung raid ni Bin Laden, nung raid si Bin Laden, Pakistan was blindsided kasi nga alam ng Amerika na iti-tip off nila si Bin Laden. So hindi sila mapagkatiwalaan. They're more on the other side.
Mm. Pero sir, 'di ba, Muslim majority country 'yan, Pakistan, Iran. And hindi ba pwedeng bigyan ng bigat yung diplomatic at cultural ties nila, Iran, Pakistan? Kung hindi ko sigurado kung anong majority ng Pakistan anong klaseng Muslim, kung Sunni o Shia, hindi ko sure. Yung ano lang diyan na sa Middle East, the proxy war is between Saudi and itong Iran. At saka in small detail, itong Qatar. Ang Qatar, pinagbibintangan niya na supporting terrorism eh. Oh. Kaya lang for some reason, they can get away with it. Mm. How about kuan sir? Yung mga mangyayaring grabe pa siguro na energy shock katulad nung nangyari nung 1970s na oil crisis. Yung 1970s oil crisis, it was in embargo ng oil petroleum exporting countries kasi nga in protest doon sa pagsuporta sa Israel. Kaya nagkaroon ng embargo noon. Kaya lang magkaiba, Bombo Kevin. Kasi actually may nakausap ako kahapon, nagdidebate kami nga keso nag-survive daw tayo noong 1970s. Sabi ko, magkaibang situation. Kasi noong 1970s, ilan lang ang Pilipinong may kotse. Diba? Ilan lang ang ating power consumption. Correct. Noong 1970s, wala pang computers. So yun ang tatlong problema natin yan. Kapag ang ating supply ng langis ay kumulang, hindi ko sinasabing maubos. Hopefully not. Okay. This leads sir na kung sa Pilipinas itself, hindi lang siguro siya kanang ura-urada sir ba na answer kung may gagawing twist sa source of energy yung Pilipinas, sir? Pagkukunan ng ibang enerhiya. Yung napabalitang dumating na Russian oil, totoo yun. Mayroon kasing waiver na binigay ang US State Department until April 11 na pwede mag-export ang Russia to the West. After mong girahin ang Ukraine at isanksyon mo, ito ang nakakatawa kay President Trump eh. He created one problem only to create a bigger problem sa Iran. So hindi ko rin siya maintindihan. May mga fake news yan sa Pilipinas na keso may ang Brunei daw, nagbenta ng langis sa Davao, which is totally fake news. Kanina may nabasa na naman ako, binalita pa ng isang mainstream media sa Palawan, very unfortunate, na yung mayor ng Palawan, ng Nara Palawan, ay nag-order ng langis sa Brunei. What's this in Brunei? Ang Brunei only produces, ang surplus nila is 87,000 barrels of oil per day. Kulang yun. Yung ating consumption is about almost 500,000 barrels per day. Yung crude oil na manggagaling sa Brunei, kung totoo man yun, kaso hindi, dadaan yan sa customs. Hindi pwede ang LGU na mag-import directly. At saka kailangan mo ng refinery sa Pilipinas, only Petron has that. So malinaw yun. And sabi nga sir, may nakadaan na barko sa Strait of Hormuz. Is it Thailand, sir? Base sa monitoring? Maraming mga balita na may mga dumadaan after paying equivalent to $2 million, pero ang gusto daw ng Iran is in yuan. Ito yung sinasabi ko na petrodollars. Kasi nga, remember, nung sinabi ko nung nakaraan, nung tinangka ni Gaddafi na magbenta ng langis kapalit ang euro, siya pinatay. Ganon din si Saddam Hussein. Ganon din si Maduro. So ito ngayon si Iran. So, ibang ano yan sir, currency yung gustong gamitin. And sir, paki-explain nga sir, para sa ating, for the benefit ng ating mga listeners, viewers, bakit need ng US na yung kanilang pera maging basihan, and anong benefit kung yuan yung gagamiting pera? Sino ang makakabenepisyo niyan sir? From 1940s hanggang 1971, ang US dollar is pegged to the gold. So, ibig sabihin, ang $1 may equivalent dapat na $1 in gold. So, hindi yun kaya. Kasi nga, kung lalaki ng economy mo, mantaki mo ilang tonelada ng ginto ang dapat mong pagmamayari just to back up your currency. So, noong 1971, si President Nixon
ay tinanggal na yung peg free float. Tapos noong 1973 o 1974 yata yun, nakipag-usap sila sa Saudi Arabia. Sinabi niya sa Saudi, yung Saud family which has ruled Saudi Arabia from 1930s until now, we will protect you, your oil field, militarily and politically. In exchange, ang hinihingi namin, all oil revenue should be in US dollars. So simula noon, ay naging US dollar. So yung pagbili mo, bibili ang Pilipinas ng langis. So magbabayad ng US dollars. Saan natin kukunin yung US dollar? Sa US Federal Reserve in New York. So kung ang demand ng US dollar is madami, law of supply and demand, para palengke lang yan, bumukebeng. Kapag madaming demand, strong ang US dollar. That explains it. Tapos ibabalik ng Saudi sa US Federal Reserve ang US dollar, invest in bonds, at ang US government pwedeng umutang doon sa bond kasi IOU lang yun. So ganun lang yun. So kahit natalo si President Trump dito sa Strait of Hormuz, panalo pa rin $80 million, 80 million barrels of oil times $100 per day ang pumapasok sa US Federal Reserve. Sir, is it true na kung matapos man itong giyera or magka-peace deal man sila, bababa pa ba ang presyo ng produktong petrolyo? Yes, bababa ang presyo ng petrolyo. Iniabangan ko nga yung tuwing si President Trump, kaya ako minsan naiinis din sa bunganga niya kasi apektado kami tuwing magsalita yan negative sa kami stock market. Ganun yun. Siguro ito. Sir, how about sa kuan? Although ito ginagawa na natin, no? Ginagawa na natin yung dito sa with the help nyo po sa paghubog ng perception ng publiko sa mga conflict na ito. Ano yung inaasahan mo, sir, sa publiko naman for them sa kanilang pagtimbang, sir, ng mga information na kanilang mga natatanggap, nababasa, nakikita? Malaking hamon niyang perception, Bombo Kevin, especially with the advent of Facebook. Simula noong 2015, 2014, as early as 2014, napansin ko na yan eh. Na yung fake news, matindi. Katulad yung may nakausap ako ritong barbero, Filipino ito, on working visa. Sabi niya, takot daw siya umuwi sa April 30 kasi may bagong batas kasi rito na kung saan, kahit may Australian visa ka, on the port of origin, halimbawa galing kang Pilipinas, pag nakita ng Australian authorities na you're a threat to Australia, hindi ka pwedeng pasakay ng eroplano. So ganun. Tapos merong bagong ruling dito kahapon lumabas, lahat ng Iranian nationals na on Australian tourist visa bawal pumasa for 6 months. So may mga ganong perception. Sabi ko saan mo nabasa? Sabi sa Facebook, kaya tinawanan ko siya. Sabi ko, next time magbasa ka sa official immigration website. Nandoon ang balita. Don't ever trust yung Facebook unless na mayroon siyang link. So, checking pa rin, sir, lahat. Yes, it's just a matter of Google. Tapos, ang problema, kapag hindi mo kilalang website, magduda ka. Kapag yan ay dinala ng majority ng news network, halimbawa CNN, BBC, Washington Post, Fox News, most likely 99% totoo. Mayroon pa rin 1% na error yan, kaya lang 99% is most likely totoo yung balita. Kasi nga, no, chinecheck pa lahat-lahat. Even itong information nyo po, although totoo yung isa na namang mataas na opisyal ng Iran yung napatay. Pero sir, ito last na, sir, posible bang even itong si Trump ay target ng Iran po, sir? Everyday naman, Bobo Kevin, simula nung 1800s, ang US President is always a target. Kaya protektado siya ng US Secret Service. Ever since, sila ay target. And ang pinagkaiba lang, Bobo Kevin, yung aming Prime Minister dito na mamalingki mag-isa. So, ano yun, sir? Tiwala talaga sa security.
Dito kasi hindi naman gano'n kalaki ang threat sa kanila eh, unless na may nakita ang federal police. May mga dalawang escort na yan usually or apat at the most. Hindi katulad ng US President na talaga isang barangay kahit ex-president na sila. Sige. Liban na lang, sir, may mga bagong pasok na mga information na gusto nyo iparating rin, sir, sa ating mga tagapakinig at mga viewers ngayon. Kahapon pala, Bombo Kevin, merong isang kongresista galing Davao Region na nagbungkahi na ibawasan ang mall hours. Sa wakas, may nakaisip din sa sinabi ko. Matagal ko nang sinasabi ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinapatupad kahit yung executive order ni President Marcos declaring a national energy emergency. Wala namang laman yun eh. It's just a declaration. Wala siyang plano. Oo. Wala namang ipinapatupad. Wala siyang planong kontrolin, sir, yung fuel ng, di ba? Ang presyo ng fuel, Bombo Kevin, hindi nila pwedeng kontrolin yan kasi halimbawa sabihin mo sa Petron na hanggang dyan lang kayo, importation mahal. Imposible yon. Ang pwede nila kontrolin yung supply. Okay. Sige, sir. Pasok ko lang itong tanong, sir. Di ba, isa sa mga senators are saying na billions of pesos na yung kinita ng mga petroleum products, sir, regarding dyan. Sa sobrang mahal talaga ng produktong petrolyo ngayon sa Pilipinas, sir. Totoo yan. Kahit dito, inaano yung petroleum companies, but they are entitled to profit. Kung hindi, magsara na sila. Pero not as much. Yun yung ibig kong sabihin. Yung perception kasi ng tao dyan na bakit si Petron mas mahal ng piso, si Shell mas mura ng piso. Parang ganon. No? Maraming variable yan eh. Halimbawa, yung retailer nagre-renta. Yung isa nagmamay-ari ng lupa niya. So yun yung difference. Hindi because of the price of the oil. Maraming variable. Sir, ito sir. Pwede bang bilhin na lang ng gobyerno para patas lahat yung fuel ng mga oil companies tapos itakda sa mas mababang presyo? Instead na bigyan yung pili lamang ng mga tao ng tag 5,000 or 2,000 pesos. Ang Petron kasi nung panahon ni Marcos Sr. was government owned pero it was a failure kasi naglagay siya ng OPSF Oil Price Stabilization Fund. Mauubos at mauubos yun. Hindi kaya ng gobyerno. Ang pwede nilang gawin, tapyasan ang VAT sa pagkain. Fair yun. Walang nakaw. Halimbawa, isuspend mo ang VAT sa pagkain lang for 60 days. Walang dadaan na pera sa congressman, walang dadaan na pera sa DSWD. Automatic yun. Kaso ayaw siguro ni Secretary Recto yun. Hindi na nagsalita, sir. Tapos, para sa akin, correct me if I'm wrong, na yung stand ko sa excise tax, parang nonsense pa rin yan. Kasi papataw lang siya, by the time na may bibilhin silang oil sa labas at papasok ng Pilipinas. Pero the existing oil na nandyan sa kanila ay hindi mababawasan. Mababawasan lang siya ng 10 pesos per liter. So, hindi ganun kalaki yung tapyas noon. Ang pinaka-ano dyan is yung pagkain. Kasi pwede ka naman, halimbawa, tapyasan mo yung excise tax sa oil. Kung wala ka man sasakyan, hindi ka naman masahe. So, hindi ka apektado. So, kung bawasan mo o suspend mo yung VAT sa pagkain lang, at saka kuryente before I forget, makakatulong yun. Pero sir, wala mo namang VAT sa bigas. Pag kumain ka sa Jollibee, meron. Doon na lang tayo kumain direkta, no? Pwede. Pero sa bigas, sir, wala. 60, 70, 74 yung bigas ngayon, sir, sa Pilipinas. Pwede siguro nilang sa importation, lagyan mo nila ng leeway sa importation tax kung paano yung taxation system sa bigas para bumaba. Dun sa at least for 60 days. Import duties na lang yung tanggalin. Yes. So, kawawa. Kasi kung magbibigay sila Bombo Kevin ng pera diretso, nakaw lang yun. That's the point. Pero kawawa yung mga local rice niyan, sir. I'm talking about yung tax. Hindi sila apektado. Yeah. Oo. Pero, sige.
ating okay yung punto mo sir yung sa pagkain na lang para lahat ay Yeah. makinabang kasi yung iba sila lang. How about yung ibang mga mamamayan apektado pa rin. Sige, Sir Denmark Swedy sir, daghan kayong salamat sir. Maraming salamat talaga sir sa mga views niyo po regarding sa mga usapin sa ngayon sir. Sana makarinig uli ang isang congressman at maisip din to uli. Sige sir, salamat kayo. Mayang gabi Magandang gabi. Si Mr. Denmark City mga kabumbita, kung nakadumdum mo nga siya, gaingon siya good nga kanang mga mall hours ba, i-control. Nalay congressman nakadungog. Karon na po mga kabumbo kini sa pagkaon. But okay na, 12% mga kabumbo. Makatabang na siya. So ato na naghisgutan sa ato kapag balik kila uman po mga kabombo doon na paidugang nato ka mamahimong bisita. Hisgutan po nato ning impeachment ni Vice President Sara Duterte o ang hisgutan ng kalabot ini palayon gyapon nato. Kaya 45 minutos na nakalabay sa alas 7 ang takna sa gabi.